Increases vitamin content of the plant. Natignan nyo? Tumutulong din siya sa pagtaas ng vitamin. So, ibig sabihin, kapag mataas ang vitamin ng kinakain mo halaman, hindi mo na kailangan ng food supplement. Healthy ka na, di ba? Yun, ganun papapower ang ating programs. Increases permeable of plants membranes promoting the uptake of nutrients. Yan. Mas maganda ngayon yung pagpasok ng mga nutrients kasi permeable na siya. Ano? Mas maganda na yung pag-uptake niya ng nutrients. So, ibig sabihin, mas maganda yung pagkain niya. Ang tao, kapag healthy, ibig sabihin, ang healthy, di ba, ang sarap kumain. Ganun din po yan. Stimulate growth and especially the leg. Yan po, parang po yung una-una. Pinapabilis niya yung paghaba saka yung pagdami ng growths po. Then increases root respiration and formation. Ito, pinapaganda yung paghinga, yung pag-inhale sa pag-exhale po noong halaman. So, gaya ng tao, kapag maganda yung paghinga, di ba ang ganda ng pakiramdam natin, healthy tayo. Ganon din po ang halaman. Stimulates growth and proliferation of desirable soil microorganisms. Ito po, ang sinasabi po dito, yung rapid increase of soil microorganism, desirable microorganism, the rapid increase, the proliferation of desirable soil microorganism. The soil microorganism, sila yung kumakain ng mga organic matter para may transform into nutrients na maging pagkain naman ngayon ng halaman. Yan po yung gamit po niyan. Yan, stimulate growth and proliferation of desirable soil microorganism. Aids in photosynthesis. Ito. Kung aids in photosynthesis, sasabi natin, ito yung process ng translocation of energy. Ito po ay nangyayari during yung pagsikat ng araw. So po, gaya ng tao, minsan ang tao, kapag hindi naarawan, yung mga vitamins na kinakain natin, hindi rin na-absorb ng katawan natin kapag walang solar energy. Ganon din yung halaman. Ano, ito yung tatawag natin aids in photosynthesis, translocation of energy para magsapuan. Makinabangan po niya yung mga nutrients. Yan. As an organic catalyst. Ito, siya yung nag-i-initiate, organic catalyst, siya yung nag-i-initiate sa mga organic para may transform ito nutrients para maging pagkain ng halaman. Hence, no nutrimental, ito yung quality of product. Ito yung napakaganda. Wala siyang harmful effect. Wala siyang detrimental effect yung produce niya, yung produce ng produkto. Wala siyang effect, masamang epekto sa ating katawan. Pagkos, ito ay nakakapagbigay ng mga multivitamins sa ating katawan. Yan po kapower ang ating product. Humic acid pa lang po yan ha. Humic acid pa lang, ang dami ng benepisyo na nakuha natin. So next is the organic matter. Organic matter or the humus. Soil organic matter stimulates the growth of soil organisms, which helps make the nutrients in the organic matter available to the plants. Yan sinasabi natin, kapag mataas ang organic matter ng yung soil, mas mabilis yung pagdami ngayon ng soil microorganisms. Why? Dahil ang organic matter is the food of the soil microorganism. Then matra-transform into nutrients na magiging naman pagkain naman ngayon ito ng halaman. So ang ganda no? Yung organic matter, pagkain ngayon ito ng mga uod, mga soil microorganism. Itong produce naman ng soil microorganism, ito naman yung magiging nutrients. Nutrients na kung saan magiging food naman ngayon ng plants. Yan po ngayon, ang gamit ng organic matter. That's why, sa panahon ngayon ito, mayroong pinasang batas na yung organic of 10068, that was 2010, na mag-organic na po tayo. Dahil nga nakita nila yung effect nung successive na paggamit natin ng mga chemical. Ayan. Yan po importante ang organic matter po sa lupa. Next, the nitrogen or the N. Nitrogen is an important building block of proteins in the plant. It promotes the growth of stalks and leaves. Yan, siya yung tumutulong ng pag-promote ng stalks or yung mga bagong shoots, saka yung color, yung plant, yung pagka-robust niya. With sufficient nitrogen, the leaves become big and succulent. Itong succulent na tawag natin, ito yung green siya, tapos kapag
pag pinunit mo yung dahon, juicy siya, marami siyang water. Yung tawag natin succulent. So, ibig sabihin, siya, nitrogen sufficient siya. Tapos, ang kulay niya, makintab at saka green na green. Di ba malago siya kapag nalagyan ng nitrogen. Yan ang gamit ng nitrogen. With insufficient nitrogen, the plant is severe inhibited and its leaves are small and fibrous. Kapag kulang naman ang nitrogen, yung halaman mo ngayon, bansot siya. At saka yung mga dahon niya, hindi siya masyadong green. Yellowish siya. Ibig sabihin, parang sa tao, parang anemic. Ano? Walang ka-nutrients sa katawan, walang kalakas-lakas. So, nitrogen is also needed for the green color of the plant. Yan. Siya yung nagbibigay ng kulay green, na makintab na green sa halaman. If a deficiency of nitrogen of just the older leaves turn pale green to yellow. Tingnan nyo. Kapag less ang nitrogen dun sa soil o ng halaman, kulang ng nitrogen, yung kulay ng leaves ng halaman natin is kulay dilaw. Siya pansot. So, ibig sabihin, kapag kulay dilaw siya ay nakaka-apekto ngayon sa pag mamumunga o pag-flower. Hindi siya ngayon maganda. Nasa pag-flower at pamumunga kapag kulang siya sa nitrogen. Yan. Yan ang power na gamit na kagamitan ng nitrogen sa halaman. Yan. Potassium. Potassium increases crop yield and improves quality. It is required for numerous plant growth processes. Itong potassium, ito naman ang gamit naman nitong potassium. Siya ngayon itong tumutulong sa flowering, sa fruit. Ang potassium is kailangan ng mga fruit-bearing vegetables sa fruit-bearing trees. Ang potassium. Yan po. Yan po ang gamit po ng potassium. Then, ito po, increases growth and improves drought resistant. Tumutulong din siya sa pagiging drought resistant niya kasi yung mabilis din yung paghaba ng mga roots. Yan. Activates many enzymes in the system of the plants. Maintains turgor, reduces water loss and wilting. Ito sinasabi natin maintains turgor, ito yung mag-create siya ng black. Para sa tao, gumagamit ng isang black para ma-prevent yung mataas na ultraviolet rays. Ano? Pero dito halaman, ito naman yung nag-maintain niya yung turgor. Pag-black niya. Pag-black niya. Then, so, ibig sabihin, reduces water loss sa ngayon. Tapos, and wilting. Itong wilting na sinasabi natin, ito yung paglanta ng halaman. Usually, nangyayari ito sa tanghali. Diba? Sa tanghali. Yun yung tawag nating wilting. Kapag permanent wilting point na, yan na po yung magti-trigger para mamatay yung halaman. Yan na. Ito nga yung tatawag nating wilting. Yun yung paglanta ng halaman. Especially, nangyayari yan mga 11 a.m. to 3 p.m. Alam? Yan. So, ibig sabihin, kapag nagamitan mo siya ng potassium, kasi exercise ko lang to eh. May demo ako dati na corn. In-sprayan ko yung kapila, yung iba, yung isang product namin na may potassium din, in-sprayan ko. Doon ko na pag-aralan na yung potassium pala ang nakakatulong kung saan ma-prevent natin yung wilting point noong halaman. Kasi yung in-spray ko ng potassium, hindi siya masyado lanta, unlike the other one na hindi ko na-spray. Talagang lanta siya. Wilting talaga siya. Yun yung gamit. Nasagot ko yun yung potassium pala. Yung potassium. Kasi para sa tao, punta sa base, maglalagay ng sunlamp para ma-prevent yung ultraviolet rays. In photosynthesis and food formation, yan sasabi natin, yung translocation of energy o sa pagkain para magamit ito sa katawan ng halaman. Maintain good respiration, preventing energy losses. Yan, sasabi natin, kapag maganda paghinga mo, mag-inhale sa pag-exhale, so ibig sabihin, malakas ka. Malakas ka. Ganyan din yung halaman. Kapag maganda yung respiration niya, nagpiprovide niya yung pagkawalan ng kanyang mga enerhiya. Yan, enhances translocation of sugar and starch. Yan, pinapataas niya yung mas maraming na i-convert sa ngayon ng sugar. Kaya ito, napakaganda rin gamitin sa mga tubo. Tubo siya. Enhances translocation of sugar and starch. Yung carbohydrates, yung mga produce po ng ating product. Produces great rich in starch. Yan. Pinapataas na yung mga carbo o yung starch ng produce. Increases protein content of plants. Yan. Pinapataas na yung mga protein.
ng halaman. So, ibig sabihin, kapag kinain mo yung halaman, na-absorb mo ngayon yung protein. Ano? Yung galing sa halaman mismo. Kapag nagamitan na yung product or ni Gromax na may potassium. Yan po siya. Ganyan po ka-powerful. Yan, health, return crop diseases. Ito pa po maganda. Prevent niya yung, or nagiging matibay siya sa pag-atake ng mga infestation. Yan, mga sakit, mga viruses. Tumataas ngayon yung immune system niya. Kaya yung pag-atake ng mga diseases sa halaman, nape-prevent po niya ngayon ito. Yan, yan po ang gamit. So, next is amino acid. Amino acid is the widely used plant growth promoters in the agriculture sector. Generally applied as base fertilizer. Tingnan nyo amino acid pala. Amino acid pala ang applied na base fertilizer o na varied types of agriculture crops. Sa lahat ng crops po yan. Sa lahat ng crops. Rice, corn, vegetables, sugar cane, and fruit trees. Yan po siya. Then, these chemicals have direct or indirect effect on physiological activities. Diba? Tingnan nyo, meron sa direct or indirect po na apekto sa physiological activities ng halaman. So, amino acid, guys, wala pa akong nakitang fertilizer na in powder form na amino acid. Meron akong nakita amino acid in liquid form. Diba? Meron nang lumabas in liquid form, guys. Mas concentrated ang powder into liquid. Yan po ang advantage po natin. Once na dilute po yung powder, bumababa yung kapag na-stack yan. Kapag na-stack yan, yung na-dissolve na, halimbawa, itong powder, kapag na-dissolve yan at nagtagal yan, bumababa yung kalidad po niyan. So, unlike the powder form, siya ay concentrated po siya. Yan po. May mga lumabas na po na amino acid but in liquid form. Sa atin, kakaiba, in powder form. Yan. Yan po. So ito pa po, there are a number of benefits of using the amino acid powder in agriculture field. That include improving the color. Yes, nabi ka na, yung kulay, yung makinis na balat. Then colors. Then the preservation, yung stocking, yung pag-i-stock natin ng ating product. Ano, kapag nabentagal, hindi siya mabilis na mabulok. Yan, nag-prevent po siya. And flavor of fruits, yan, yung taste. Pinapasarap niya yung taste. Dahil kumpleto nga naman yung nakain niya nutrients, so ibig sabihin, buong-buo siya, masarap mo yung pagkain mo. Yan. Facilitating the plant to generate its own proteins and increasing crop resistance. Powder against adverse weather conditions. Nagiging matibay siya. Resistant sa lahat ng kwento. Ito pala yung gamit ng amino acid. Wala ka naman ngayon nabibili mga nakasako-sakong amino acid. Yung mga mental na nakasako-sakong abono, nandun lang, meron yung puro nitrogen lang. Ano? Meron yung NPK, tatlo lang naman. Nitrogen, phosphorus, potassium lang. Meron din nabibili na 0060, potassium alone lang. Meron din yung 1620, nitrogen and phosphorus lang ang meron doon. Yan. Ito sa atin, merong amino acid na. Merong uric acid na, merong organic matter, at saka merong potassium, saka nitrogen na. Yan. So yung organic matter, may transform into nutrients pa yun. May transform into iron, zinc, yan, may transform into phosphorus, yung organic matter niyan. Gawa noong mga soil microorganism na nandun sa soil. Yan, yan po. So ito na yung advantage of Gromax. FPA po ito. The yield of pectine per hectare as affected of Gromax fertilizer and as a soil conditioner is presented in the video below at the side. FPA Terminal Report 2016. It's clear that the plants applied with the Gromax gave the highest yields. It is noticeable that there is an increase of 18.9% between treatment 3. Treatment 3 is the one half recommended rate per hectare. Yung kalahati lang na ginagamit ng conventional fertilizer ng farmers. Then, compared to the treatment 4 due to the addition of Gromax. Ito, yung treatment 4, dito sa treatment 4, meron na siyang half ng recommended rate ng conventional fertilizer plus the Gromax, the recommended rate of Gromax, the 10 packs to 12 packs sa isang hektarya, it has the increase of 18.9%. Yan po siya. So it is important to note also that applying of Gromax, the treatment 5 is the Gromax alone. Gave higher yield than applying the 1/2. Tignan nyo, mas mataas pa rin yung Gromax alone. Walang kasama. Gromax alone,
compared to the 1/2 recommended rate of conventional fertilizer at the treatment rate. So meron pa rin siyang increase of 9.45%. So guys, yan po. PA test po yan. So advantages of Gromax over humate products. Ito po, advantage po natin Gromax sa mga other products. Ito po, it is fertilizer with macro and micronutrients, a soil conditioner and a growth promoter in one pack. Sa isang pack. Yung sako-sako, yung 4600 is just a macronutrients. It's just one macronutrient. The 4600 is just one, nitrogen only. The NPK, it has 3 macronutrients, the nitrogen, phosphorus, and then with potassium. Guys. And then the 0060, it has only one macronutrient, the potassium. Ngayon, wala silang mga micronutrients. Unlike sa atin, meron tayong mga micronutrients dyan because of the organic matter. Yan. Then, a soil conditioner and a growth promoter in one pack. Bakit tinawag na soil conditioner? Because of the humic acids. Now, you know. Yes. Nakawatan? Yes. Naiintindihan? Yes. Oo, naiintindihan. Thank you. Well, madam, the banner. It can be used as a stand-alone fertilizer. Yan, nakita na natin sa test, kaya na tumayo stand-alone. Pero hindi natin mabit talaga yung higher rate because of our soil is now acidic. Ano? So we need a gradual decreasing of conventional fertilizer. Dagdag natin itong organic product para ma-rejuvenate natin yung ating soil into sa magiging pagkabata niya because at early stage, ang soil natin, hindi naman kailangan ng agkaplala ng abono, di ba? So, nasira na siya dahil sa successive na paggamit natin ng mga hazardous chemical. So, what we need now is to rejuvenate. Babalik natin niya yan, yung ating soil. Yan po. Yan. It produces higher amount of urea or nitrogen, hence more economical. Yan. Babawasan na yun ang paggamit natin ng urea. So, magiging economical na yun. Yan. It can be used to provide greater amount of macronutrients. It can be used to provide greater amount nutrients to organic fertilizers as manure and compost. Guys, ito rin. Yung compost, di ba, yung compost, meron mga mababang mga macronutrients yan. Mga 1%, mga 2%, or 0.%, yung mga compost, yung mga manure. So, if we will add this Gromax, madadagdagan sila ng mga macronutrients. So, ibig sabihin, yung i-apply mo ngayon mga manure, yung mga compost, magkaroon na siya ngayon ng mga nutrients doon para magiging available sa halaman. Yan. The nutrients are retained longer to the soil. Yun nga, sabi ko kanina, kaya siya nare-retain na mas mahaba doon sa soil dahil piniprevent niya yung paglipad sa kapagsama ng tubig underwater. Yan. Kaya siya nag-i-stay longer. Yan. Cost advantage, cost comparison over similar products per hectare. Ito yung mga humates na lumabas na. Yung urea reduction nila is 20% because in 1 hectare minimum of 2 bags lang. 2 bags lang yan. Pinakamababa na yung nilagay namin dito. Pinakamababa na. Kasi paggamit ng urea ay nasa average of 3 to 4 per hectare. 3 to 4. At sa sugarcane, average sila ng mga 5 to 6. 5 to 6 na urea sa sugarcane, sa pinyahan. Yan. So, ibig sabihin, in other new waste product, the reduction of 20% of urea, so nakapag-save sila ng 400 pesos. Then sa Gromax, nakapag-reduct tayo na, nakapagbawas tayo ng nakapag-decrease tayo 30%, so 600 pesos yun ang savings natin. Ano? Pero, dun sa increase ng ani po natin, nakip natin sa testing, nakapanalo pa rin po tayo. Yan. Ito na po ngayon yung paggamit ng product po natin. The recommended application of rice. Yan. Rice with basal application, yung tawag natin yung basal application is putting of fertilizer before planting. Yan yung tawag natin basal application. So the rate of application per hectare, ito 12 packs plus Gromax. Yan po. Plus 12 packs of Gromax plus the 25 to 30% decrease of fertilizer. Yan na po. 3 bags of triple 14, 1 bag of 4600 or the urea, and 1 bag of 1620. Bakit? Bakit kailangan pa natin gumamit na ganito? Dahil nga sabi ko nga, ang ating soil is, paano siya, na-immune na siya.
Pero kailangan natin na gradual ng pagpapalit para unti-unti rin natin maibalik yung ating soil. Yan, before transplanting, maghalo lang ng 3 sachet of Gromax in 1 bag of triple coated or yung kalahating bag na urea. Ipakapit muna or i-mix muna siya sa urea before you mix the triple coated. Kasi mas makapit yung product po natin doon sa urea, sa nitrogen, sa 4600. I-mix lang maigi. Andito, i-demo ko mamaya. May dala akong abono dito na urea. Saka meron akong 10 ng Gromax dito. Maghahalo po tayo ngayon dito kung paano ipakapit yung ating halaman. So, yan po. Ang ating rice kasi, we need to feed at all stages. Kasi ang stages ng halaman, nung rice, yung natawag nating stages is the tillering stage. Tillering stage, ito yung pagbibigay ng mga bagong tools or yung tawag namin sa Ilocano, GT. Yan. Yan yung tillering stage. We need to feed him or we need to feed the rice. Then stem elongation, ito yung tatawag natin pagbinat o yung pagbinat. Pagbinat, sabi sa Ilocano. No. And then, the panicalization. Ang panicalization, early at saka late panicalization. Ang tinatawag nating early panicalization, kapag binitak mo yung rice, kapag binitak mo siya, pero nasa mga 1 inch of the panicle or yung uhay. Yun yung early panicalization. Ang late panicalization na sinasabi natin, kapag yung malapit na siyang lumabas. Yan. Then wilting stage. Ito wilting stage, yung ating product is not advisable to foliar spray. Why? Because it has a higher percent of nitrogen. Masusunog po yung halaman po natin. Yung dahon. Oo, yung dahon niya. Kasi, ang kaya lang i-resist ng halaman is nasa 1.5% pababa lang na nitrogen na kaya i-resist doon sa leaves. So, kapag 2% up na yan, magkakaroon na siya ng burning effect. So, our product is not advisable as foliar spray direct to the plants. Pwede siya spraying direct to the soils. Yan po siya. Yan po. Yung milking stage na sinasabi natin, yan na po yung malagatas. Mag-i-spray po. O, minsan, pwede mag-i-spray ng foliar spraying kapag nasa buting stage siya. Yan po. Ito naman, yung without basal, ito naman yung tatanim muna, tapos magka-abono na lang after mga 10 to 15 days. Yan na po siya. Basta pwede na makakain yung halaman. Pwede sa mag-abono. Yan. Iba kasi practice ng mga farmers. Yan po. Yan, ganun din. Tillering stage, stem elongation. Every stages, you need to feed the rice. Para bibigyan ka rin ng magandang ani. Yan. Basta ang ikot ko dito, ang gamit ang pagdagdag ng ating product, i-mix sa urea. Then, i-mix mo sa triple coated. Kasi, ang mga farmers naman, ang practice niya, nag-mix talaga ng fertilizer. Nag-mix talaga para kumpleto yung ibigay mo sa halaman. So, sabi ko nga, we need a gradual decreases of conventional fertilizer. So, ganun din sa corn. May basal at saka may without basal, at saka hindi rin nagbabasal sa corn. No. Sa corn, minsan, 2 beses nagkaka-abono. Minsan, nasa yung basal application, before planting, nag-a-apply sila ng abono along furrows. Yung sa tatawanan po nila. Then, after ng mga 10 to 20 days or isang buwan, or 40 to 50 days pala after germination, yan po ay nag-a-apply na sila ngayon ng fertilizer. Yung sabi nila na agpakiki na sabi nila. Yan po. Then, ito naman, eggplant, okra, tomato, and chili. Ito naman, ito kasi mga magkakapamilya na vegetables po ito. Kaya pwede mong gawing puno yung eggplant, idugtong mo yung tomato, pwede din. Kasi itong mga ito ay magkakapamilya. Kaya sabi nila yung kamlo, kamatis sa katalong. Kasi yung kamatis, minsan, mahina lang yung stem niya, kaya bumabagsak siya. Ginagawa ng mga ibang farmers, dinudugtong. Yung stem ng talong, dinudugtong yung kamatis. Yan yung tinatawag na kamlo. Kapag 3 to 4 leaves, ang distance po ng pag-abono ay nasa 2 inches to 3 inches. Why? It's not direct to put yung stem kasi mamamatay yan. We need the distance. Ano po? Ganyan po siya.
Yan po. Bibigay ko na po mga mamaya. Bigay lang ako ng number. Para kung may mga katanungan after sa pupunta nyo ng field, pwede nyo akong kontakin. Ready? Available po. Apply ito. Recommended application, Lady Vegetables. Rate of application. Ganun din po siya. Yan. Method of application, mix properly and apply. Yan po. Before transplanting, mix for sachet of Gromax. I-mix muna sa urea bago mo i-apply. O di ka, 320. Ang gagawin mo, pwede ko ang mag-mix ngayon, pinabukasan pwede mo siyang i-apply. Yan po. Kaya nga dapat, ang pagtatanim, kapag itinanim mo siya, kailangan mo talaga siyang pangalagaan. Kailangan mo talaga siyang mahalin. Kahit sa mga panliligaw, kapag nakuha mo na, sinagot ka na, kailangan mong abunuhan ng I love you, sweetness araw-araw, para magbunga yung relationship. Ito ngayon yung urea na tawag natin. Ito yung 4600. Ito yung mayroon siyang 46% of nitrogen in 100 kg. So, ibig sabihin, yung 50 kg, meron siyang 23% of nitrogen. Bakit 20% lang? Kasi, yung isang kapang abono, yung 50 kg, meron siyang 27 na filler. Yung pinagpakapitan. Yun yung tinatawag nila natin gypsum. Ito yung gypsum. Yung parang sa semento. Ito ngayon siya. Itsura niya. Kaya ibig sabihin, yung 23% nung sangkaban is nitrogen. Yung 27% is the filler. Kasi gaseous nitrogen is the gas yan eh. Kaya pinapakapit sa ngayon dito. Nagbubulat tayo siya. Kaya siya ito. Kaya kapag nilagyan natin ng humic acid, na-prevent niya yung tinatawag natin volatilization, yung paglipad. So, tama sa ko daw. Ang gawin natin, ibud-bud lang. Itim siya. Cold kasi siya eh, cold. Diba? Itim siya. So, ang pag-mix nito, nasa 1 hanggang 2 pack sa isang bag na urea. Ang gagawin dito, i-mix lang siya hanggang mangitim. Ganyan ang itsura niya. So, kapag pinatulog mo pa siya ng isang gabi, kakapit yung Gromax doon sa urea. Pero magiging wet siya, sir. Magiging wet siya. Itong po natin. So, sa experience ko, sa paghalo ng punang ganito, basta wala siyang na-absorb na any moisture sa atmosphere. Kaya maganda maghalo po nito kapag yung humidity ng environment, maapat po siya. Kaya na naman siya nagiging moist siya, kasi naka-absorb siya ng moist. Kaya siya, kapag hindi siya naka-absorb ng moist, hindi naman ito magbabasa eh. Kaya yun yung dahilan kung bakit siya nagmo-moist. So naman, pwede naman after mga 20 to 25 minutes, pwede mo nang i-apply agad. So, ipakapit mo muna sa nitrogen, sa urea. Then ihalo ngayon itong triple 14 na sasabi natin. Triple 14, kaya tinawag ng triple 14 or triple 14, meron siyang 14% of nitrogen, 14% of phosphorus, 14% of potassium. So, ibig sabihin, in 1 kaban, meron siyang 7% of nitrogen, 7% of phosphorus, saka 7% of potassium. So, meron siyang all in all, na nutrients, meron siyang 21%. So, yung 29% ay meron din siyang ginamit na filler. Yan. Merong itong mga parang buhangin kasi dito natutunaw. So, saka mo ngayon i-mix itong triple 14. Itong kung natin, hindi siya masyadong kakapit sa triple 14. So, ang gagawin, ipakapit mo muna yung Gromax doon sa urea para mangitim siya, saka mo i-mix na yun. Yan. Ready to apply. Pwede na. So, sa mga vegetables, it's not direct to the stem. 2 to 3 inches. Kapag ang pag-apply po nasa 2 to 3 inches. Especially kapag maliliit po siya, ilayo po natin siya ng konti. Pero kapag malaki na siya, kahit nasa 2 inches po siya, okay po siya. O di kaya, medyo 3 inches din kasi minsan yung ugat nung nag-spread na. Kasi yung halaman, yung pag-spread ng roots niya, kung ano yung canopy, yung mga kanya, andun yung dulo ng mga roots. Ganun po siya. So, ibig sabihin, sa palibot niya. So, yung maliliman niya, yun yung pinakadulo ng roots. Sa mais naman siya. So, sa mais naman, pwede mo kasi doon na lang mismo doon sa... Kasi, di ba, ito yung puno. Correct. Di ba pag nag-aabono ka direct, di ba, sa
Kasi ang mais, resistant siya sa, kasi malaki siya eh. Malaki siya yung mais. Pero it's not direct, hindi mo siya idikit mismo doon sa puno siya. Mayroon malayo pa rin. Kasi lost rin yung madikit sa puno eh. Kasi yung roots kasi, pag ganyan siya. Kasi roots naman ang nag-absorb, nag-uptake ng mga nutrients. Ano? Sa mga halimbawa, sa talong, sa kamatis, yung canopy niya, nandun yung kuwan ng pag-spread ng mga roots niya. So ito, ready to apply na po siya. Ganyan po ang itsura niya. Yung puti, nangiitin na. Ako sa sibuyas. Sa sibuyas, ganun din po sir, kung ano yung practice natin, bawasan mo lang. Bawasan mo lang siya para mapasok mo siya. Bawasan mo lang siya ng mga 30% na paggamit niya ng conventional fertilizer, ipasok mo ngayon itong product natin sa kanya. Then sundan mo lang yung practice niya para mapasok mo siya. Yung mga farmers. So gawin mo lang, yung ginagamit niya, pa-decrease mo ng 30%, i-add mo yung product. Yun yung pinaka-nabis para mapasok mo siya. Kasi yung farmers, kapag ibahan mo yung practice niya, sabi niya sa'yo, matanda na akong nagpa-farm. Matanda na akong nagpa-farm, tuturuan na ba ako? Saan gawin mo para mapasok mo siya? Ipasok ko lang itong technology ng product mo. Mag-decrease ka lang ng tapos ipasok ko lang siya. Kasi mga farmers, talagang philosophy ng pero ng mga farmers. Ako farmers din ako. Totoo yun. Kaya yung mga experience na yan, pangkon lahat yan, subok ko na. Sa lahat ng mga mentality ng mga farmers. Ano po yung sasagot ko na dyan? So, gawin mo ma'am, kung ano yung practice niya, pabawasan mo siya ng 30 to 40%, ipasok mo yung product. Sundan mo lang yung practice niya, pero wag mong ipapa-spray. Basta wag mo siyang ipapa-spray Kasi wag mo siyang ipapa-spray direct to the plants. Pwede mo siya pa-spray to directly soil. Itong in-spray mo, tingnan mo itong application ko naman. Ganun po siya. So, kapag idilig naman po siya, kapag idilig, nasa 160 liters of water yung isang pack na i-mix, pwede mo lang idilig. Pag idilig mo siya, huwag mo siya ipapatama sa dahon. Kasi matutulog. Bakit sumunod eh? Yun yung caution po niya. Yan yung caution po niya. Yan lang. Ay, mas maganda, huwag mo siyang itilig. Mas maganda. Mas maganda nun. Na, siyempre, direct mo sa soil, pwede naman. Basta, kahit na tumama naman sa katawan, wag lang sa leaves. Basta wag lang sa leaves.